Yun, hello guys, no. Magandang araw sa lahat, no. So, bablog lang ako na para mako natin kung ilan ba dapat, paano ba dapat computein yung ano, sa ating pag-electrician, ilan ba dapat na ah, ilang outlet ba dapat at ilang ilaw ba dapat ang sakto sa 15 amperes at saka sa 20 amperes na ilaw, no. Sample, meron tayo ditong ano, no. Magandang araw sa lahat, no. So, dahil meron tayong mga vlog dyan to about sa pag ano, electrical, mga single, tuwanggang, tugang at saka tirigang. So yun muna ako. So ngayon bibigay ako ng sarili kong computation. So base na rin sa mga karanasan at aking mga nakalap na ano, no, kaalaman sa mga iba't ibang mga electrician na rin, saka sa ating PEC, no. Yung standard na rin talaga na kung ano yung kung anong PEC, no, sa PEC, no. Kung natin yung ito, breaker, kasi na kayo, wala masyadong ano ito ang ano, 15 amperes. Sa 15 amperes sa ilaw natin, yan, at saka sa 20 amperes, no, yan muna, yan muna tayo sa 50 at ilang ilaw nga ba ang pwedeng nating ilagay lamang dito sa kano to, no, kakayanin ng ating ano. So sa aking pag ano, kasi nga ano, di ba, sa ilaw muna tayo sa 15 amperes. So kung di ba sa PEC is ano, 80% lang, di ba, 80% ng ano ng 15 amperes ay 12 amperes lang. Paano ba natin kukumputin yan? Ito yung calcu. Yan. 15 times 80%, ayan ang lalabas, ano, 12. Ba? 15 amperes times 80%. Yan. So 12 amperes. Yan, tama, 15 times times ano, times, so sabi sa ano 80% lang po, di po ba? Ngayon kung 12% ay 12 amperes lang, so bibilisan ko lang, no. So kung 12 amperes lang ito, kasi nga sa 80% is 12 amperes, yan, ito pala. So 15 amperes times 80%, ito palang percent, yan, 12 amperes. So kung 12 amperes ano guys, no, ito ilagay natin 12 amperes lang po pwede natin gamitin dito sa ano lang ito, allowable natin, no. 12 amperes lang to, no. Yan, 12 amperes lang batay sa PEC, Philippine Electrical Code. Yan, dito sa 20, kasi sa 20 tayo, no, sa aking pagbibase din, no, sa aking pag-aaral, sa 20 times 80%, 16 amperes lang din siya, no, 16 amperes. Yan, lakas ang hangin, ayan, no. So yan, so malinaw na tayo dyan, no guys. So malinaw na tayo dito. Ito na tayo. Ang tanong natin, halimbawa siyempre kung 30 amperes yung ating main breaker, about 30 ampere main breaker natin, 30 ampere, 30 ampere yung ano, main, yung main natin, main breaker.
Siyempre yung branch natin ito. Yan. So ito yung branch. Ito sila yung branch dito, no? Yan. So mga branch to sila. Yan, branch sila ng 30 amperes. So pag apat, pwede kayo mag 20. Pero dito lang muna tayo sa ano. Sa 20. Ang tanong natin dito, so magkano to pag kinumpute natin, kasi sa batay sa PEC 100 watts sa ilaw, no? So kung kukumputin natin to, yung 12 amperes 100 watts lang daw sabi batay sa PEC. So kailangan nating kumputin. Ano kumputin to? So kumputin natin siya ngayon sa ano, sa watts. Kung ilang watts ito. So kung tayo ng 12 amperes. 12 amperes times natin 230 volt. Yan, 230 volt. Yan, 2,760 yung 760 watts. So ito na yun, 2,760 watts. 2,760 watts. Yan, watts na yan, ha. So nagagawa lang ako ng konting no, para makompute natin na yan. So kasi hindi ngayon kung paano ito, so ngayon guys, no, tuloy natin, no, kasi may bibili sa tindahan ko, putol-putol yung vlog. Ngayon kukumpute naman natin ngayon kung 2760 watts times natin yung sa 100 watts batay kasi sa PEC 100 watts yung sa mga ilaw. Yun ang pinakang maximum o minimum na standard. So kasi minsan mga may nagamit bagay, okay din naman yun kasi may pinaka maximum minimum or maximum o standard, no. Nandun na tayo kukuha ng base, no, sa siyempre sa yun ng Philippine Electrical Code 100. So compute naman natin ngayon yung 2,760 watts times naman natin yan sa divide naman natin sa 100. Kung ilan yan? 2,760 watts, no? Yan, ito 2,760 watts. Ito, gawin natin itong doktor para meron tayong malaman kung ilang bilang nito. Gusto kong pintipin ko, So divide natin yan siya sa 100. Divide by 100. Divide by 100. Ba't naging 2,000? 2,760 watts. Yan. Divide by 100. Yan. Yan ang lalabas dyan. 27 bulb. So marami, no? Yan. 27 bulb tayo dito, ilaw, no? 27 pieces. Yan ang lumabas 27 pieces. So yung pala ang nito. Pieces. Yan. So ito yung sa no? Yan. So malinaw na tayo dito, no? Ito yung sa akin lang din, dahil sa sa marami kong inaral na So halos pare-pares din naman ang sinasabi. So isan nga lang nagko-compute yung iba, nakadepende sa 220 volt, 230 volt kaya nagkakaroon ng difference pag issue, pero yun naman hindi naman magkakaroon naman yun. Sa volt lang din binabase. Ngayon, ito naman tayo sa outlet. Siyempre, bilang electrician, dapat alam din natin kung ang pagko-compute ng tama sa mga kasi dito sa 50 amperes, no, ang nito ay 14 mm ang nito wire. 14 mm. Yan, 14 mm ba? Ay number 14 pala to, number 14. Yan, number 14 yan. Tapos dito naman ay number 12. Yan. Anong wire niya, no? And then dito tayo kasi yung natin dito ay bilang. So sa outlet naman tayo para hindi tayo masyadong magtagal, no, para makapag-upload ko rin to kaagad, no. Yan. Sa outlet naman batay sa PEC, no, kung 16 volt ito, 16 amperes
So pintayin natin yung ano, yung 16 amperes gagamitin natin, di ba? So tingnan natin to, 16 amperes. Okay na tayo dito sa ano, no, sa ilaw. Dito na tayo sa outlet. Siyempre pag SPO naman tayo, special purpose outlet tayo, eh bukod 'yon. Kumbaga nakakuan 'yun. Halimbawa, rep at saka aircon, nakabukod 'yun sa breaker. Kumbaga 'yun lang talaga 'yun, no. Sila yung kanto magkasama. Sila yung gagawa mo ng lang ba, dalawang tugang. Yun lang dalawa doon magkasama sa isang breaker. Kasi malalaki ang ano, malaki ang aircon sa mga rep. So yan, nasa HP ang pinag-usapan diyan. So dito muna tayo sa outlet, no, para makabuo tayo ng isang ano, base. So bilang electrician, alam na rin to ng karamihan. Siyempre mga electrician alam na nila to eh. So baga sa akin, nakasabihin nyo, nagagawa ako ng electrical tapos di ko alam kung paano pala ano, paano sukatin o paano compute ang kung sakaling may nagpapaano, eh matanong nyo rin sa akin. Comment po kayo dyan kung anong gusto nyo tanong sa akin para ano, magawa natin ng video. Kahit medyo busy, gusto kong gumawa ng video para sa lahat, no. So ngayon, ang gagawin ko naman guys, no, ay yung outlet. Kasi sa ano, sa PEC, batay sa PEC 180. Wait lang, may bumili lang saglit ha. Kaya sana may bumili saglit ha. So computing ko lang, no. Yan, sa batay kasi sa PEC, Philippine Electrical Code, 180 watts po ang ano, no, ang kuan diyan nakalagay sa ano natin. Batay po sa PEC. So 180 watts po o 180 volt ampere, no. So kwentahin natin yung ngayon, no. Yan. Ilan bang ampere ang ano, kwenta natin ang 16 amperes. Ganito na lang, 180 volt ampere divide natin sa 230 volt, divide 230 volt, 230 volt. Kung ilan ang lalabas. So 0.78. So 0.78 po ang bawat ano, kinalabsan ng isang 180 watts. Times natin, no. Yan po ang ano, ampere, no. Ayan, 0 ay 0.78 pala, 0.78. Yan, 0.78 watts yan, no. Ay ampere, no. So ngayon, dahil 16 amperes nga siya, 16 amperes, no. Lang ha. So yan guys, no, tuloy natin, no. Tuloy natin naman yon ang ano, ang 0.78 ampere, no. Ngayon, gawa naman tayo nitong ano, 16, diba 16 amperes po ang ating ano, 80% ng ano, pininta natin 80% ng ating 20 amperes. So 16 divide naman natin sa ano, sa 0.78. Ilan ang lumabas? 20. So 20 outlets. Dati kasi sa PEC yun, kasi ang ano, yung 180 volt ampere o 180 180 watts po, 80 watts, no, o volt ampere ay ano po yun ba, 180 volt ampere yon. So lumabas siya ng ano, 20, no, 20 pesos yung na-complete natin kanina, wala na. 0.78 divide by ito lang pala, 16 amperes pala, 16 divide by ano, 0.78. Yan, 20. So yun guys, no, 20 nakalagay dito, 20. Kita nyo ba? Ayan, no, 20 yung pinumpute natin, yung 16 amperes, dinivide natin sa 0.78 amperes, no. Ayan, so lumabas siya 20 pieces.
20 pieces. 1 gang lang po yan yung yung nakabatay sa PEC. 1 gang po yun. Kaya ibig sabihin po, kasi pag 2 gang yung gagawin natin yung isang butas ng ganito lang 1 gang Bato. Yan. 1 gang lang po siya, ganyan 1 gang. Yung competition natin ng 20 pieces na yan. Yan. 1 gang po yan, naka-base yan. 180 watts to. No, kada isa. Yan po ang allowable niya, no. So, ibig sabihin, pag double natin yan, so 10 na lang. Pag 2 gang kinakabit natin, 10 outlet pa lang kapasidad ng ang kayang solder ng 16 amperes, no. So, yun lang. So, maraming salamat at hanggang dito na lang po. Sana ay may natutunan kayo sa pag-estimate ng na to. Sakaling electrician ka, ikaw na bahala ngayon, kukumpute mo na lang yan, no. Ganyan lang siya kumputin. May computation naman tayo dyan. Ito yung mga watts nyo, no? Kung paano natin kinumpute ito. Yan. Kung lang naman to times mo lang naman to. Alam mo, 12 amperes. Ito, times mo lang siya sa times 230 volt. Lalabas po yung watts nyan. Ito. Yan. 230 volt. 12 amperes. Yan. Ita-times mo lang yan sa Yan. Times lang yan sa Tapos ito na yung kanyan. Equals. So, yun. So, ito yung lumabas sa kanya. 2760. So, kung ilang volt ang gusto mong i-times mo lang din yan. Tapos, yun ang lalabas niya sa 230 volt, no? 230 volt nyo kunin. Saka, yun, o sa 220, bahala kayo. Basta ganyan lang po ang kanyan. Ang computation natin sa pag-wiring, no? Ng outlet, kung ilan ang kasya sa 20 amperes. At anong wire, 12. Yung isa, 15. So, wag po tayong lalaki dito para yung breaker natin magkaasawa talaga yan sila. Nakakanyang standard yan ng PEC. Yung number 12 na yan. Saka ito. So, hindi mo pwedeng gawin 14 to. At yung gawin 12 isa, hindi po pwedeng ganun. Kasi yung sa breaker po, magkaog na yung dalawang yan para yung safety breaker na tinatawag natin is mag-trip kung sakaling mayroong problema. Para hindi magkaroon ng sunog. So, ganun lang po yun, no? Sa pag-compute natin ng 10 outlet. To outlet to. CO, yan. Ito naman ay bulb, yan, bulb. Yan, bulb lamp yan. Yan. So, yun lang po, no. Maraming salamat at hanggang dito na lang. God bless sa ating lahat. Sana may natutunan kayo at subscribe kayo sa channel natin para gagawa pa tayo ng maraming videos at comment na rin kayo dyan kung saan ba nakakarating itong ating mga video. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay tayo at God bless. Pagpagabayan tayo ng Panginoon sa araw-araw nating buhay. Yun lang po, salamat.